Magandang araw, ako po si Christian Esguerra at narito ang ating 5 takeaways mula po dito sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, so nagpatuloy po itong direct examination ng House Prosecution Team dito po kay Attorney Roderick Wamil. And I think by this time, maliwanag po sa marami, if not sa lahat, na mas na-establish po ng prosecution. Ito po nga tinatawag na pattern of deceit. Although siguro gamitin natin term, ito po mga red flags o mga duda. Dito po sa kung paano ginasta ng Vice Presidente. Una, bilang bahagi po yung confidential funds ng kanyang Office of the Vice President at saka yung confidential funds po na nakalagak sa Department of Education nung siya po yung pinuno nito. Ang pinag-uusapan po natin dito, combined na 612.5 million pesos. So lumabas na naman po sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po mga kaduda-dudang resibo, dokumento at hindi po talaga maipaliwanag na maayos kung saan ba talaga napunta itong pondo na inilagak po dito po sa dalawang opisina ng Vice Presidente. Kasama ba sa physical and financial plan ang Christmas party? Okay. Kasama ba dyan tree planting? Kasama ba dyan ang magbibigay ka ng awards? In the nature of your definition of confidential funds, are these activities considered confidential activities? Kaya ang ginamit na term dito ni Private Prosecutor Lorna Capunan. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So Move to strike. stricken from the record. Okay, so tinanggal yan sa record ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero mukhang gumana po yung strategy ni Lorna Capunan, at least nag-stick siya doon sa public consciousness at ito pinag-uusapan natin. Pero kasi, yun naman po, no, wag na po tayo magbulahan dito. Lumalabas parang na-scam po dito yung taong bayan Dahil napakalaki po ng perang pinag-uusapan dito at yung pag-liquidate, ganun-ganun na lang. Hindi po ba? Para tayo naglolokohan dito At malinaw din po, base po dun sa testimonya ni Attorney Wamil na marami pong hindi pagtalima dito po sa Joint Circular 2015-01. Ito po yung naglalatag ng patakaran kung paano po dapat ginagasta ang confidential funds at saka intelligence funds. Hindi po yan basta-basta. Kaya maganda nga po yung sinabi dito ni Attorney Wamil. Ang confidential fund po ay public fund. So dapat po ay properly accounted po ito. And since ang involved po ay confidential fund, so it must follow the strict accounting and auditing guidelines po to prevent misuse. Ayan, maliwanag, di ba? Huwag na po tayo magtago sa kung ano ng mga technicalities. Pera po ng bayan yung pinag-uusapan dito, kaya mas marapat na inaalagaan ito ng mga opisyal sa gobyerno. In this case, ng Vice President Sara Duterte. Okay, takeaway number 2. So sa Day 12 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagkaroon na po ng pagkakataon itong defense team na i-cross-examine ito pong witness ng prosecution, si Attorney Roderick Wamil. At siguro, i-count na natin as initial victory para dito po sa team ni Vice President Sara Duterte, yung pagkaka-establish ni Attorney Michael Poa na hindi lang si Vice President Sara Duterte yung nagkaroon ng confidential funds. Dahil ipinakita niya doon sa initial part ng kanyang cross-examination na noong 2014, meron ding Vice Presidente na nabigyan ng confidential fund. Hindi na po binanggit kung sino po yun, pero ang tinutukoy po ron, of course, ay si former Vice President Jejomar Binay. Pero ito po kasi yung tanong, okay? Gaano ba kalaki yung perang pinag-uusapan na nakalagak doon sa Office of the Vice President under Jejomar Binay kumpara dito sa laki ng pondo na hiningi at ipinagkaloob dito kay Vice President Sara Duterte. Diba, remember, 125 million pesos per check at apat po yung pinag-uusapan natin dito sa Office of the Vice President. Tapos doon po sa Department of Education, 37.5 million pesos per check. Sa kabuuan, I think nasa 112.5 million pesos. At ang tanong, kaduda-duda rin po ba yung liquidation? Katulad nung dito sa confidential fund na napunta dito sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Yun po ang isang tanong. So it might have been a minor victory for the defense team, pero it doesn't change the fact that there have been a lot of red flags at hindi po ito maayos na nasasagot so far ng team nitong si Vice President Sara Duterte.
Okay, takeaway number 3. Gusto ko pupuntahan itong isang punto na in-raise po ni Attorney Michael Poa. Na by the way, no, napaka-kalmado ng kanyang cross-examination and you have to give it to him, no? Miski hindi ka nag-agree dun sa mga sinasabi niya, dun sa mga puntong sinusulo niya. Tulad sinabi ko before, he looks like someone very decent at hindi mo siya kainisan. Pero, having mentioned that, no, meron siyang binanggit no? Tinatanong niya, Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? tulad nung nangyari na noong December 2022. Kung naalala niyo po, no, yung 125 million pesos inubos ng Office of the Vice President from December 21 to December 31, 2022. Okay. Hindi naman daw yun pinagbabawal. Yun ang punto nila. Pero sa akin, wag na po tayo maglokohan dito, no? Gamitan lang po natin ang sentido common sense. Paano mo uubusin ng 125 million in 11 days? At kung pakikinggan po natin yung isa po sa mga tumistigo doon po sa House Committee on Justice, itong yung nakakulong na si Ramil Madriaga, mukhang in 24 hours daw yata naubos yun no? Pero syempre hindi pa naman yan pinag-uusapan officially. Hindi pa natin alam kung i-offer siya as evidence o kung titistigo man siya dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero gamitin natin itong 11-day window kung saan daw ginastos yung 125 million. Yun pa lang in itself, talagang kaduda-duda. Diba? Paano mauubos yun in such a very short period? At para lumalabas pa nga rito, dahil nakuha niya yung pondo in the latter part of the year, nagmadali siyang ubusin ito. So ang tanong, saan dinala? Kaya ito po yung diskusyon niya yun Saan ba dinala yan? Paano ginastos? At ano po ba yung ebidensya, yung katunayan na properly liquidated itong pondong pinag-uusapan po natin? O tapos kasama po dito sa pondong pinag-uusapan natin, 16 million pesos na ginastos daw di umano para sa pagbabayad sa mga safe houses. So kung kukupitin nyo po, halos 1.5 million pesos per day kasi inubos daw po yan in 11 days. Anong klaseng safe house yung mararentahan mo for 1.5 million pesos per day? Ano yun? Anong mansion yun? Hindi po ba? Yun pa lang nagre-raise po ng tanong yun Kaya hindi po natin dapat basta-basta binibili yung argumento na hindi naman bawal yun na ubusin mo in 11 days Kasi nga base po dito sa mga detalyeng lumabas at dahil hindi po ito masagot ng maayos, talagang kaduda-duda po. Takeaway number 4. Ito po, isa po sa mga interesting portions noong cross-examination kanina. Ito po, tinanong ni Attorney Michael Poa, ito pong witness, si Attorney Roderick Quamil. May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask for Sustain. ruling, Your Honor. Sustained counsel, I think where you're getting at, modify your question. You can get it. Maganda po na napunto ito ng prosecution kanina, no? Dahil dun po sa Joint Circular number 2015-01. Again, ito po yung circular, ito po yung dokumento na naglalatag po ng patakaran kung paano po dapat ginagastos itong confidential funds at saka intelligence funds. Nakalagay po ron sa administrative provisions / penal sanctions. Failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Yun po yung presumption. Hindi po ba? Kasi nga hindi mo maipaliwanag So ang linaw-linaw po na nakasulat doon sa Joint Circular 2015-01. Yun po yung sagot doon. Tapos medyo weird lang kasi nung simula po ng cross-examination ni Attorney Michael Poa, niraise po niya yung isang lumang circular dokumento 1992 kung saan among others ang binabanggit daw di umano dapat merong flexibility dito po sa paggastos o sa paghahandle ng mga confidential information. Dahil nga confidential nga siya by its very nature. 1992, yung dokumento na binabanggit niya. Pinag-uusapan po natin dito, meron na pong bagong Joint Circular 2015-01 na nag-supersede na po doon sa binabanggit niyang dokumento circular kung totoo mang merong ganon. At saka besides, again, gamitin po natin yung common sense natin. Sa dinami-dami ng mga questionable na mga detalye na lumabas po patungkol po rito sa pagkakagastos
o baka naman pagkakalustay ng confidential funds itong si Vice President Sara Duterte, talaga mapapaisip kayo, mapapakamot ka ng ulo. Oo, o bakit ganito kalaki? Bakit napunta sa medisina, pagkain, may binabanggit pa sa mga party, Christmas party, etc. etc. Lahat po yan, nagre-raise po yan ng red flags. At remember po, no, pera po natin yan. Okay, takeaway number 5. Ito po, magtapatan na tayo, no? Kasi so far, base po dun sa mga lumabas na dati sa House Committee on Justice hearings, tapos dito po sa impeachment trial mismo ni Vice President Sara Duterte, dyan po sa Senado, lumalabas po talaga na ang dami-dami pong hindi maipaliwanag ng Vice Presidente sa kung paano po niya ginastos ang nagkakahalaga na 612.5 million pesos in confidential funds. Okay, inisip natin, hindi lang kaya ba familiar si Vice President sa kung paano dapat nililiquidate itong confidential funds, pero naisip ko, parang malabo yun eh. Kasi doon pa lang sa termino niya, dyan po sa Davao, hindi po ba napakalaki rin ng kanyang confidential funds, di ba? Malaki po yung confidential funds na meron po yung LGU ng Davao. So dapat familiar na siya kung paano siya ginagastos and more importantly, kung paano siya nililiquidate. Which brings me to my other theory. Baka naman kasi hindi niya inisip na darating sa punto na mabubusisi yung kanyang paggasta ng kanyang confidential fund. Bakit? Kasi ng mga panahon na yon, talagang sanggandikit pa sila nitong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Buong buo pa po yung unity. Kaya nga 'di ba, nagkaroon siya ng confidential funds noong December 2022 kahit wala yun sa budget ng Office of the Vice President. Diyan nga po may kasalanan pa rin yung Office of the President. Kasama na rin po of course yung mga kongresista, pati na po yung mga senador before na talaga inaprubahan po yung pagbibigay sa kanya ng confidential funds. Dahil kung matatandaan nyo po at pinag-uusapan to ngayon, meron din po siyang confidential funds for the first 3 quarters ng 2023. Pero isang tabi na po natin yon. Baka naman hindi naisip ng Vice Presidente noon na wala namang bubusisi nito So, ganito lang yung gagawin natin. Which is very sad, if not highly disappointing, if not talagang nakakagigil at saka nakakagalit. Kasi lumalabas po rito impunity, yung brazenness. Hindi naman namin kailangan ipaliwanag yung maayos kung saan napunta yung pondo. Why? Because we can afford not to. Wala naman sisilip Ang problema nasilip. O kaya kung titignan nyo yung mga acknowledgement receipts na lumabas na po, para naggagaguhan lang sa mga pangalan. Mary Grace Piatos, Alejandro Piquit, merong Andy Lim, at alam natin meron pa po mga lalabas na ibang mga pangalan. Diba para tayong ginagago ng harap-harapan at pera po natin yung pinag-uusapan dito. Ang lumalabas dito si Vice President parang isang yung bulakbol na estudyante na nahuli na hindi ginagawa ng maayos yung kanyang trabaho o wala siyang assignment, so nagpalusot na lang ng kung ano-ano na sobrang outrageous at tila ba iniisip niya, hindi maniniwala naman siguro sa akin yung mga teacher ko at yung mga klase ko na pagsasabihan ko ng ganitong dahilan. Pero miski alam niya na hindi naman kapani-paniwala. Ano po sinasabi nun? So wala siyang respeto dun sa kausap niya. Binabastos niya, wala siyang pakundangan. At ganun, base po dito sa mga kanya hindi maipaliwanag na paggastos, ganun yung trato niya sa taong bayan, sa mga ordinaryong Pilipino. Na pera po natin ang pinag-uusapan dito, ito po yung huwag natin kakalimutan. Kaya hindi po pwedeng palampasin itong brazenness na ito, itong impunity na ito. Kaya dapat po talaga masagot na maayos at mapanagot yung mga dapat mapanagot. So yan po yung ating 5 takeaways dito po sa Day 12 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Christian Esguerra.